let's jump right in to our mobile journalist who is in Singapore for the Shangri-La Dialogue, where President Bongbong Marcos is scheduled to deliver the keynote address. Mobile journalist Julie, yes? Has the President already delivered his speech? Patrick, Ronald, Ani, around 8 p.m. pa yung mismong keynote speech ng Pangulo. 7:25 pa magbubukas ng opisyal itong IISS Shangri-La Dialogue. Nandito tayo ngayon sa loob ng Shangri-La. Kakapasok lang natin actually ilang oras na bago yung pagbubukas. Medyo mahigpit, sobrang higpit ng security kasi sa labas pa lang, inabot na tayo halos ng 20 minutes bago nakapasok. And then, dito, allotted space lang for the media delegation na gusto pumunta. Nasilip natin kanina yung loob. So, medyo nagsasagawa pa sila ng konting preparation. Ang mga nakakita pa lang natin na dumating dito yung defense officials ng ibang mga bansa. Sa ating sa Pilipinas, si Senator Jinggoy Estrada lang yung nakasalubong natin kanina. No? Pero hindi natin siya nakausap kasi ang sabi niya, sasamahan pa daw niya yung Pangulo sa bilateral meeting kay former Prime Minister Lee Hsien Loong. Kasi mayroon pang dalawang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon. Julie? Isa kay former Prime Minister and then yung isa nga ay sa Lithuanian President. Okay, Julie, do we know, do we have an inkling of what the President is going to say in his keynote speech? Do we have any clue? Sa ngayon, wala pa rin nagsasalita. Even the defense officials, sa part nila, Secretary Gibo Teodoro and yung other military officials na nandito, kapag itinatanong natin saan sa sentro yung magiging speech ng Pangulo, ang sagot nila parating vaguely, it's defense and security. Pero ang tip that we received from last night, meron daw mga policy related na sasabihin ng Pangulo. Policy related Julie, na sasabihin? Okay. There's a meeting with the new Singapore Prime Minister. Alam na ba natin kung anong nangyari o mangyayari pa lang? Kanina nagpulong nga sila bandang 12 and to 12:30. No? Supposedly meron ng hosted lunch for the President and kay First Lady Liza Arenta Marcos, pero hindi daw natuloy. Ngayon hinihintay natin kung ano yung napag-usapan nila kasi yung naibigay sa atin material pa lang. Hindi rin masyado malinaw yung audio nung naging meeting kasi ang full coverage lang actually so mga crew lang yung nakasama. So we're waiting. Si Secretary Celoy nangako naman sana magbibigay ng update as soon as possible. Julie, kahapon, the entire day, wala tayong may report ba kayo? Walang official schedule. Alam na ba natin? Private meetings lang talaga yung sinabi sa amin. Nagkaroon din kasi kami ng dinner with Secretary kagabi. And again, yun lang din yung sinabi niya sa amin, private meetings. Hindi rin siya nagsabi kung anong sektor or anong sino yung mga nakausap ng Pangulo doon sa meeting niya. Hindi nga natin alam actually kung ilan yung private meetings na niya kahapon. Okay, Julie, I understand that there was an opportunity yesterday or last night to ambush or throw some questions to the President. May nangyari bang ganon na ambush interview sa Presidente kagabi? Wala si Presidente doon sa dinner actually. PCO officers lang yung nakasama natin. Even si House Speaker Romualdez na supposedly ay nag-confirm nung una or akala natin mga kasama natin, hindi rin kasi sa sa dinner. Kasi tinatanong ko yung schedule kahapon, Julie, kasi may mga speculation nga. Alam mo naman dito, lagi may mga ganyan, kapag ganyang medyo parang sinisikreto kung ano nangyayari. May kumakalat na baka daw nagkaroon ng health issue si Presidente at nagpapacheck up actually dyan sa Singapore. Sharon ba kayo nababalitaan gano'n? Sa totoo lang ang Philippine media delegation dito, hindi pa namin nakakita ang Pangulo. Simula nung dumating siya. Kasi yung arrival niya nung Tuesday 5 p.m. or around 4:52, close in din siya. And then kinabukasan yesterday, private meetings nga. And hindi rin kami nakatanggap ng any photos from or updates from that meeting. So ngayon pa lang namin siya makikita kapag dumating siya sa dito para sa Shangri-La Dialogue. Pero kanina naman, based on doon sa mga materials na nakita natin, okay naman, he is well. Nakapag-meeting naman siya with President Sarman and Prime Minister Wong. Julie, marami kang kinover na ganyang klase mga visits ng Presidente. Bakit napaka-tight
nung kanilang paghawak sa trip na ito? Hindi naman ito ganun ka-defining na trip, di ba? Bakit walang binibigay na schedules, no, ng mga meetings? Bakit walang patikim dun sa speech, no? At bakit hindi nyo siya maabot masyado? Iba ba to dun sa mga iba mong kinover? Usually kasi yung previous coverages na napuntahan natin, nakasampa tayo sa PR001. So directly pagbaba natin, nakakasama tayo sa schedule ng Pangulo kung ano yung mga meetings niya. Pero ngayon kasi since yung media delegation na nauna dito ng a day or two, almost 2 days din na nauna sa Pangulo. So hindi talaga natin na kumbaga walang pagkakataon na makasama sa kaagad. Dati kasi kapag sa presidential plane, of course, nagkakaroon ng mga ambush interview doon sa presidential plane. And then, ganun din kapag pauwi, nagkakaroon ng kapihan. So, ngayon talagang naka-separate ng hotel room, medyo malayo with us. So, kung mag-host lang yung mga officials natin ng dinner, kung magsaset lang ng mga meetings or or lunch or any press con with us, nun lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makakasama yung Pangulo. And then, with the schedule, yung usual naman na ibibigay sa atin is yung nasa booklet na schedule ng Pangulo. So yun, may oras naman doon. Kaya lang walang mga specific information or details na nakalagay doon. Pero ganun lahat ng foreign coverages naman. Yung talagang booklet lang yung nakukuha ng media delegation. Itong forum niya mamayang gabi, gaano kalaki yan? Gaano kalaki at meron bang open forum pagkatapos niya magsalita? Yes, after magbigay ng keynote speech ng Pangulo, merong around 30 minutes na question and answer portion sa kanila, sa loob doon sa plenary. Kanina, hinilit natin yung loob kasi bawal pang mag-video, no? Tinignan natin kanina yung magiging pwesto, so malaki yung mismong venue. And nandun na rin yung pangalan ng Pangulo sa harapan mismo. Julie, any update kung magkakaroon ng interaction, official or unofficial, yung mga defense and security officials natin with their Chinese counterparts? Sa nakuha nating schedule ni Secretary Gibo Teodoro, wala so far, wala pa with the Chinese officials. Ang nakita natin ngayon, bilateral meeting kay Canada Minister of Defense Bill Blair, Minister of Defense ng New Zealand, ng South Korea at ng Singapore. Okay, thank you. Maraming salamat, Julie Baisa. Salamat, Julie. Thank you, Julie. That was our mobile journalist, Julie Baisa, reporting live from Singapore for the Shangri-La Dialogue.